Hi mga kamarites! So for today's video, pag-uusapan natin si Diwata about sa issue na lumalabas tungkol sa nagpa-picture sa kanya and galing pa daw ito sa malayong lugar. And then talagang makikita natin sa picture, ilalagay ko dito, hindi na video yung ilalagay ko kundi picture na nila, na para bang kung makikita ninyo is walang pakialam si Diwata, as in busy siya sa cellphone niya. And ang mga nagpa-picture talagang for the go sila. And after picture nila nito, kung nakikita niyo yung video, umalis sila. Alam niyo mga kamarites, ang masasabi ko lang talaga dito, kung totoo man to, na talagang hindi pinansin. Kasi para sa akin para sa akin mga kamarites is base sa sa nasa psycho ko about this this viral issue or something like issue ni Diwata is para sa akin parang for content, scripted, no, scripted siya. Parang feeling ko scripted talaga, na kumbaga na briefing na yung mga tao, kunyari ganito, kunyari ganyan, wala siyang pakialam. Kasi grabe naman, na wala ka man lang sinabi, nakatuto ka sa cellphone, na yung mga nagpapapicture nasa likod mo nakatayo, imposible, hindi ako maniniwala. Kalukuhan na yan. Totoo, mga kamarites, real to ka. Kalukuhan na yan kung ikaw mismo, yung mga nagpapapicture na andyan sa likod mo, tapos ikaw din malang. Hindi ako maniniwala na hindi yun scripted for content, para mapag-usapan at para kagatin ng mga bashers ni Diwata. Real talk yan. Kasi kahit nga artista ay pinapansin, yun pa kaya na sa daming tao no sa likod niya nagpapapicture, and talagang wala siyang pakialam, talagang parang ang itsura niya para bang nagmiminupos na, mainitin ang itsura. Yung tipong nakafocus lang talaga siya sa cellphone. Definitely, para sa akin, hindi ako naniniwala scripted. Na briefing na niya yan. Alam naman natin na si Diwata ngayon, bukod sa pagiging pagiging negosyante niya, gumagawa na rin siya ng content para din mapag-usapan. Minsan kasi kailangan din mapag-usapan sa social media bilang isang content creator, and kailangan din natin gumawa ng eksena para tayo ay mapag-usapan at kagatin ng mga bashers natin. Siyempre, kapag marami kang bashers, anong ibig sabihin nun? Kikita si Diwata, di ba? Negosyante na, kumikita pa sa pagbablog. Ganon talaga. So, kailangan talaga gumawa ng eksena. Pero, kung sakaling totoo man talaga na dinidid man niya itong nagpapapicture na galing pa sa malayong lugar, para sa akin, hindi na rin talaga maganda. Kung totoo man, hindi maganda na hindi mo i-entertain or wala ka man lang pasabi na wait, meron akong ka-business transaction sa cellphone ko, kailangan ko lang to tapusin and pa-picture tayo. Pero sa tingin ko talaga, mahirap or hindi talaga kapanipaniwala. Oo, hindi ako maniniwala or naniniwala dito pa lang. Alam mong maraming kamera nakatutok sa iyo. Alam mong maraming cellphone na naka-video sa inyo while ang mga tao is nagpapapicture sa iyo. Tapos ikaw, umandar yung attitude mo. Para sa akin, yung mga nag-react nito na mga haters ni Diwata, na mga bashers ni Diwata, it's a prank. Malaking prank para siguro sa akin kapag hindi to totoo. Isa lang tong Kasi sa tingin ko pa lang mahirap no, parang hindi ka panipaniwala despite na na talaga siya, na viral si Diwata noon nung dinid man niya yung nagpapagreet lang ng happy birthday, 'di ba? So ginawa na naman niya ulit. Kung siguro kung sinasadya ni Diwata para lang talaga pag-usapan siya, kailangan niya na gumawa ng eksena, kunyari kapag may magpa-picture sa kanya, ididid man niya kunyari para naman mapag-usapan siya. Well, talagang na yan, sa kanya na yan, no? Siya na yung magdadala niyan, and alam naman natin na si Diwata is talagang naman siya, yung nag-i-entertain naman talaga siya. Minsan lang, meron talagang times na moody talaga siya, meron siyang times na talagang irritable siya, siguro gawa ng marami siyang iniisip, gawa sa negosyo niya, tapos sasabayan pa picture. Pero nung dito talaga, hirap na hirap ako maniwala dito. Hindi ako naniniwala na talagang totoo yan, scripted yan, no? Para sa akin. Pero kung totoo man, nakakalungkot. Dahil syempre, bilang isa tayong nakilala sa social media, naging influencer ka na rin sa social media, and hinahangaan ka ng maraming tao, kumbaga maraming na-inspired sa'yo, hindi na rin maganda na ididma mo or parang
binabaliwala mo yung mga taong nagpapapicture sa'yo. So, yan lang talaga masasabi ko for this video or dito sa picture na to, reaction ko. So, yan lang masasabi ko mga kamarites, and sa mga followers at sa mga bagong followers ko dito, I love you so much. Maraming salamat sa pagtitiwala, and huwag kayong makalimot sa pag-follow sa akin sa YouTube. Meron akong YouTube and nandyan yung link. So, yun lang. God bless us all and I love you so much. Always tayo magtiwala sa Panginoon and always tayo mag-ingat. Bye-bye!